Ipinaliwanag ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kung bakit pansamantalang nahinto ang mga programa para sa pagsuko ng armas ng Moro Islamic Liberation Front. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Simula na ang gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa Oktubre. Pero hindi magbababa ng armas ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ito ay matapos pagbawalan ni MILF Chairman Murad Ibrahim ang lahat ng miyembro na makisa sa anumang decommissioning activity ng national government dahil sa umano'y hindi pagtupad ng gobyerno sa mga ipinangakong suporta para sa kanilang reintegration. Pero ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, hindi sila tumigil sa socio-economic programs para sa MILF combatants. At sa katunayan, mahigit 26,000 ng decommissioned combatants ang natulungan, kabilang ang pagkakaloob ng 100,000 pesos transitional cash assistance. Umabot na rin sa 4 billion pesos ang nailabas ng gobyerno para sa socio-economic support sa decommissioned MILF combatants. Ang National Anti-Poverty Commission naman, tiniyak na hindi naiiwan sa mga programa kontra kahirapan ang mga lugar na mayroong gulo, partikular sa Mindanao. Isang priority area na in-identify ng NAPSI ay yung conflict areas. Itong UPAPRO at DA, NTF, LCAC ay meron silang convergence programs na nakapokus dito sa mga areas na ito. Bilang nagsisilbi ring co-chair ng sectoral unification, capacity building, empowerment and mobilization sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, isusulong ng NAPSI ang dialogo sa lahat ng sektor upang maitaguyod ang kapayapaan sa halip na digmaan. Mas maganda na mag-usap-usap at mapalakas yung pagkakaisa ng mga sektor rather than magkaroon ng digmaan o magkaroon ng rebellion. No? Ang rebellion ay ituon natin sa pakikipaglaban sa kahirapan. Ipinaliwanag naman ng OPAPRO na sadyang maihinto muna ang ilang programang may kaugnayan sa decommissioning ng MILF dahil na rin sa election ban sa BARM. Gayunpaman, nananatili itong committed sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Bukas din ito sa pakikipagdialogo sa mga lider ng MILF para sa joint implementation ng mga programa nang hindi lumalabag sa election ban. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.